Hello mga idol, magandang araw sa inyo mga ka-vlog tech. So for today's video natin mga ka-vlog tech, mayroon tayong ooperahan ngayon. So pasensya na kung matagal tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. So sa mga subscriber natin, maraming salamat na hindi nyo ako iniwan. So ngayon guys ay lalagay tayo ng video na naman. So ito guys ay dumating na yung order natin ng ating backlight. So sa mga technician dyan, alam na nila ito guys kung anong laman nito. Dahil bawat technician ay tumatanggap nito kapag nag-order. So ang laman nito guys ay isang backlight. So kapag ganitong backlight guys yung ilalagay natin, so kadalasan dito ay sa Samsung. So alam naman natin yung sakit ng Samsung, no? Laging nasusunog yung backlight niya. At laging one-sided yung burning niya. So ngayon guys, papakita ko to sa inyo itong binili natin. Dahil mayroon naman nagpa-repair sa atin ng Samsung. So minsan sideline lang natin to kasi mayroon talaga tayong focus na trabaho. So, nandito nga tayo guys sa New Zealand pala. Dito ako nagtatrabaho sa isang joinery aluminum na kumpanya. Bilang sideline natin to pagre-repair ng mga electronics kasi mayroon tayong mga background din. At ito yung ating pinagtapos na pag-aaral. So ngayon guys ay nile-level up lang natin. So makikita nyo guys, ito yung backlight na in-order natin. At ito nga pala, gumawa din ako ng chopstick. So sa mga expert dyan na mga technician, alam na nila kung saan ito gagamitin guys, no? Hindi ito gagamitin sa pagkain, kundi gagamitin ito natin sa pagbubukas ng TV. Kasi scrollless yung TV na bubuksan natin. At alam nila kung saan ito gagamitin. Ito guys yung model niya. Makikita nyo sa ating video. At ngayon ay bubuksan natin para pakita sa inyo na tunay na walang picture yung kabila nito. At alam na agad ng mga medyo expert sa technician kung ano yung sira nito guys. Ito guys, at sasaksak natin ngayon para makita nyo yung tunay na sanhi nito kung bakit backlight. Kailangan talaga natin pakita sa mga viewers na para maniwala sila na ganyan yung re-repairin natin ngayon. So sa pagbukas nito guys, kasi medyo mahirap ganitong mga TV na buksan. So napaka-risky kapag backlight yung gagawin natin. Yan, so power on natin guys. Meron na isang indicator na pula. Ngayon power on natin tong TV. Yan guys, makikita nyo ay one-sided lang yung maliwanag. So sa kabilang dulo naman sa ating left side ay medyo dark talaga at saka itim. So alam na natin dito guys kung ano yung problema nito dahil sa mga technician na mga palaging gumagawa nito, alam na nila na backlight ang problema. So meron naman ganyan na minsan hindi backlight. So depende din yan sa pagkaalam ng mga technician dahil meron din na mga sira dyan sa kanyang panel na hindi backlight yung sira. So kailangan kung tayo ay bibili mag-order ng mga gamit, mga pisa nito ay siguraduhin natin guys. So ito yung bubuksan natin. Yan yung tutusukin natin ngayon, yung ginawa nating chopstick na 2 piraso na itim na yan. Yan yung mabuksan ng Samsung guys kasi scrollless nga ito. At walang ka-screw to guys. Pero mag-iingat tayo, baka matusok natin yung kanyang flex dyan kasi merong nakalagay na flex yan guys sa ilalim ng TV na yan sa bottom side. So mag-iingat tayo dyan guys sa pagbukas at sa pagtusok kasi baka mapunit natin. So goodbye na. Wala na yung panel natin dahil mapunit na yon at saka masira. So kailangan mag-iingat tayo dyan guys. So dito guys sa pagbukas natin ay fast forward lang natin medyo to kasi medyo matagal-tagal to gagawin. Yun nga. Pero madali lang to guys. Pagtusok nyo ay kailangan nyo lang paikutin yung pantusok nyo dyan hanggang paikot ng TV. Baba simula sa gilid at hanggang sa taas. At medyo mag-ingat-ingat ka baka mayroong mga bracket dyan na maputol. So pagbalik mo sa sunod ng cover ay hindi na masyado mag-lock. So yan guys. So marinig natin dyan na may tumutunog dyan. So yan yung kanyang lock. So kailangan ingatan talaga natin yan dahil hindi atin na TV to guys. So pina-repair lang sa atin. At sideline lang natin kapag tuwing maaga tayo umuwi sa bahay. So bubuksan natin to at ingatan dahil dito tayo nakita din minsan ng kita natin.
So dito guys ay sa pagbukas nito, yung mga expert nito guys ay easy na lang to sa kanila. So sa mga magdi-DIY dyan guys, so huwag nyong subukan na buksan na ganito yung TV nyo kung hindi kayo confidence, baka masira nyo lang lalo. Mas maigi na ipa-repair nyo lang sa mga totoong technician na kabisado yung pagbukas nito. Dahil imbis na maayos yung TV nyo ay masira nyo pa. So malaking dagok pa yan at mapagastos pa kayo ng malaki kapag panel yung masira, yung screen. So yan yung kanyang loob mga ka-vlog tech. So ang screw lang dito nakikita natin bali 4 na piraso dito sa main bracket niya para sa kanyang stand. So yan yung flex binibilang natin, umabot ng 12 pieces yan. Yan yung risky dyan. Pag natusok mo yan guys, ay wala na yan. Dahil napakanipis yan. Yan yung iniiwasan ng mga kapwa natin, mga technician na matusok. Kasi alam nila, pag yan ang napunit, ay useless na yung buong TV. So palit panel ka na. At ngayon, mananagot ka sa customer mo. So guys, fast forward din natin ulit to. At una-una natin tatanggalin dyan, siyempre yung kanyang speaker. Tapos yung kanyang ribbon, dalawang ribbon dyan guys. Una, disconnect muna natin simula mainboard. Galing power supply yung connector nito. Tapos dito sa kanyang taas o top board. Tapos tanggalin natin itong mga plastic dito guys na nakakasagabal. So pwede naman natin ditanggalin yung mainboard at saka yung power supply. Kasi maganda naman yung nilalatagan ng TV ngayon dahil solid yan, foam naman sa kama. So ingat tayo dyan guys. So sungkitin natin lahat ng mga lock niya bago natin hilahin yan. Yun yung para sa top board niya. So yun guys ay tatanggalin na natin yung kanyang frame, yung nakalock na frame sa kanyang LCD mismo. So yun na at natanggal na natin. So sa pagtanggal nito guys ng kanyang top board, lalo na itong top board niya, kailangan natin scotch tape yan para hindi gagalaw-galaw at hindi mabaluktot. O yan. At sa pagtanggal nito guys, yung mga lahat ng mga flex niya dyan, mga puti na yan, kailangan pare-parehas. Huwag mong balik-balik ta rin. So yan yung sunog. So laging problema dito guys. Yan yung laging problema dyan kapag nasunog yung backlight natin, nadadama itong kanyang mga plastic dito. So hindi na natin yan mabago guys, ganyan na yan. At ito na yung tinanggal natin, yung mga sunog na backlight. Yan guys. So ngayon lilinisan na natin to at saka palitan ng bagong backlight na ilalagay natin. So doon sa puti, doon sa mga sunog kanina sa kanyang plastic, ay hindi na natin yan malinis guys. So magiging visible na yon sa screen ng TV pero kaunti lang naman, medyo may konting liwanag lang na dot dito sa ilalim ni mamaya kasi iba na kasi pag nasunog na. So alam ng mga technician yan. So ang solusyon lang nun, kung palitan mo at meron ka kasing model, pwede mo yun palitan yung mga sunog na plastic na yon. Pero sa mga customer talaga na sensitive, so hindi pwede yun sa kanila. Yun guys, nalagay na natin at ngayon ay subukan natin isaksak dahil nalagay natin yung bago nating backlight. Medyo mahirap sitwasyon natin, itaob muna natin to. So ito ay power on natin guys. So automatic power on na siya guys. So makita natin ay fully functional na yung ating backlight dyan. So yun na guys, ay napakadali lang. At siyempre bago natin balik talaga yung LCD panel niya, subukan natin kung gagana yung ating biniling backlight. Kasi pag nasarado natin, saka natin lang ititesting, so maaari tayong double job na naman. So kaya siguraduhin natin bawat paglagay natin nito mga lords. So yan na guys, so babalik natin kung ano yung pagtanggal natin, ganun din yung pagsalpak natin. So yun nga, sa may mga puti dyan na may dot. So hindi na natin yan mabago mga ka-vlog tech. So makikita na yan, medyo visible na yan sa frame, sa kanyang LCD mamaya. Pero hindi naman masyadong annoying yan. So it's depend lang sa may-ari na medyo sensitive talaga.
So kailangan niyang palitan yan at least may kinuha na natin ng video para makita na yung hindi na yan magbabago dahil iba na talaga pag nakaranas na ng repair. So yan yung panel yan guys, almost 1 mm yung kapal niyan at yan ang pag-ingatan natin hindi mabasag. Dahil pag nabasag yan ako, imbis na tayong bayaran, tayo pa yung magbayad sa may arin itong TV na to. At huwag tayo magmadali, kailangan yung kamay natin ay magaan sa mga bagay na ganito. So to guys, so nagawa na natin, nasalpak na natin to mga idol. So siyempre testing natin kung gumagana na yung kanyang mga mainboard. At yung flex na pagbalik natin ay tama. Okay, so power on natin to mga ka-vlogtech. So naoperahan na natin tong Samsung na ganito. Madali lang magkabit ng backlight, magbaklas sa nakakaalam. Kung confidence ka at kung medyo may alam ka rin sa TV. So yun na guys, makita nyo sa ating picture, sa ating videos ay meron ng maliwanag na wala nang tayong makikitang darkness dyan sa left side na kamay natin. So yan yung sinasabi ko sa inyo, yung mga dot-dot. So dahil yun nga, nasunog yung puti na yung kanina, yung transparent na plastic. So magkaganyan na sa. Pero hindi naman yan masyadong visible kapag mayroon ng display yung TV na movie or either ibang video dyan. Kasi ngayon ay naka-logo pa lang sa. So kaya makitang-kita sa at saka medyo obvious pa. So yan na guys. So maraming salamat at hanggang dito na lang yung ating video sa inyong mga vlogtech. So please subscribe lang sa aking channel. At maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga last videos. More than 10 months na hindi tayo nag-upload dahil nagbakasyon tayo at bumalik dito sa abroad. At marami kaming ginawa. Okay, so yan lang mga idol. Sa sunod muli na mga video natin ay mag-share ulit tayo ng ating mga na-repair. Okay, so maraming salamat. The chimney pots off the castle and rattled its roof. Then the